Good morning, class. Before we proceed with our lesson for today, allow me to read the passage from Proverbs 3, verse 6. And it says, "In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success." Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito na muli mo kaming pinalalahanan sa kahalagahan po ng pagkikilala sa inyo bilang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, we entrust everything into your care. Ang aming pong pagsasanay sa araw na ito, Panginoon, samahan niyo po. And we pray that you open our minds, our hearts, O God, na anumang mga mahalagang information na matutunan bawat isa, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat isa. Maraming salamat. Patuloy na sa iyo po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Once again, good morning. And we'd like to Good morning. welcome si Jeanette. Hi, Ma'am Jeanette. Hi, sir. Good morning First time po. yung umattend. Welcome sa ating klase po. And to those Thank you. na hindi ko po nabati kamakailan ay binabati ko rin po kayo. Welcome po sa ating program. At, Salamat po, sir. Yeah, welcome, Jeanette. At tulad po ng nabanggit po natin sa nung nakalipas na talakayin natin, na pag-usapan natin yung iba't ibang mga effect ng masahe. So we're able to learn and understand, no, na ang masahe natin ay napakadaming benefit. Diba? Marami pong benefit yung masahe na ginagawa po natin sa ating client. Kaya mahalagang maintindihan natin ito kasi alam niyo po sa panahon natin ngayon, ang ating clients ay aral na. Ibig sabihin po nun, alam na nila yung mga nangyayari. Alam na nila na ang mga nagmamasahe ay nire-require na rin ng pamahalaan, no? ng TESDA, ng DOH license certification. Ibig sabihin po nun, hindi na sila tulad nung dati na basta magpahagod lang, okay na yon. Ngayon hindi na po. No? In fact, if I remember it right, sinabi nga ng DOH na ang tungkulin ng mga bawat katulad sa amin ng mga institution ay turuan ninyo yung inyong mga estudyante na magkaroon ng panibagong kamalayan sa larangan ng pagmamasahe. Nakuha niyo po yon? Ibig sabihin po, Yes, no, obligasyon namin na isalin sa inyo lahat ng aming natutunan patungkol sa pagmamasahe. Although, kung tutusin naman natin, entry level yung ating knowledge, diba? Yung basic as in basic, no? Yung ating pagsasanay, subalit maraming mga bagay na dapat nating ma-imbibe, dapat ninyong matutunan upang sa gayon ay you would be able to be what we call as parang multiplier effect, no, sa larangan po ng wellness industry, na tayo ay magtuturo ng mga dapat gawin, hindi dapat gawin, things like those, upang ganun ay maging kapaki-pakinabang yung ating industry, wellness industry na ating kinabibilangan. Although maraming challenges, no? Alam naman natin maraming mga hamon, maraming mga ibang iba diyan na yung sa halip na gawin yung tama, iba yung ginagawa nila. Kaya lang, malungkot doon, lahat tayo ay affected. No? Lahat tayo ay affected. Kaya, ayun, harinawa yung mga kaalaman na ito ay magagamit ninyo upang sa gayon hindi lamang po para kayo ay magkakaroon po ng ng mas mataas na yung value of service natin ay mas lalong tumataas at yung value for money naman ng client ay lalong naging mas kapaki-pakinabang. Okay? So, yun po. Marami po tayo sa tinalakay na natin, although we haven't yet touched on the area ng anatomy physiology, pero pinag-aralan na natin yung iba-ibang benepisyo, yung effect ng masahe doon sa sistema ng endocrine, sistema ng integumentary system, muscular system, and so on and so forth. No? So yun po yung mga natalakay na po natin kahapon.
Sa araw na ito, ang titingnan naman po natin, ano naman po kasi yung kahapon ang ating discussion ay nakalinya po sa physiological effect. Ngayon naman tingnan natin yung psychological effect nung pagmamasahe. Remember, dalawang uri po ng effects po 'yan. Ano po? Meron po tayong physiological, meron po tayong psychological or sometimes called as miscellaneous effect. So here's the slide, psychological and miscellaneous effects. Nakikita niyo po? Yes po. Ayan, tuloy tayo. Yes po. So ang una rito ay pag sinabi natin tulad na banggit natin kanina, pag psychological effect, ito po ay kumbaga indirect effect po 'yan, no? May kinalaman po 'yan sa mental at emotional well-being ng ating clients. Okay, sabi nga, massage therapy does not only have physical benefits but it can also have significant psychological benefits. No, kaya po yung minsan may mga client tayo, 'di ba? Bakit sila nagpamamasahe madalas? No, minsan pa nga, I don't know if you've encountered, may naririnig po ako, halos araw-araw po nagpapamassage. I don't know if you've encountered that, no? May like kung minsan hindi laman lagi pero minsan naririnig ko po gano'n na ayan, nandiyan naman si Sir A. Sabi niya, ano pa, talagang addict sa massage. Okay? So, well, sa perspective po ng spa owner, maganda po 'yon. Pero kung titingnan po natin yung health benefit, medyo may problema kasi ang katawan ng tao para tong para tayo nagba-bodybuilding. Ayan, para tayo nagba-bodybuilding na pag nag-weight training po tayo, kailangan po ng rest, no? Alternate rest day, ika nga. So kung mag-weights ka ngayon, sumunod na araw, pahinga ka muna para yung muscle mo may kakayan siyang mag-heal, no? Hanggang sa lumaki. So ganoon din sa pagmamasahe. Kailangan hangga't maaari po alternate yung pagpapamasahe ng client. Okay? Wag natin pong i-deceive yung client na hindi, sir, okay po 'yan, araw-araw po, no? Tuwang-tuwa naman yung therapist. Kaya lang po maging counterproductive sa hanay po ng ating client. So ano po yung mga benefit, no? Ano po yung una nating mapapansin? Number one, it helps reduce fatigue and increase vigor. Pagka pinag-usapan po yung ating panahon ngayon, di po ba? Ang dami po mga stressors, ang dami pong kapaguran, ika nga, no? Kaya yung masahe natin, aside from the physical benefit, nagdudulot po siya ng kapahingahan. Nababawasan po, naiibsan yung fatigue at nanunumbalik yung kasiglahan, no, ng katawan ng ating client. Sumunod naman ay improves sleeping pattern, no, yung kanyang pagtulog mas gumaganda, no, mas sumasarap yung pagtulog ng ating client. And then it reduces job-related and post-traumatic stress. So yung mga stressors ng buhay, no, na naiibsan. Hindi naman po nawawala yung mga stress na yan. Katunayan nga po, kailangan din po natin ng stress sa buhay para tayo kumilos ng kumilos. Pero pagka nasubrahan naman po yung stress, anong nangyayari? Nagkakaroon po ng na-undermine yung ating kalusugan, no? Kasi siyempre katawang tao may limitation po yung ating katawan. Next naman po ay yan, gumaganda yung mood ba? Mood. Hindi mode. Yung mood ng client natin, no? Yung katawan ng tao pagka namasahe, ang sumasarap yung kanyang pakiramdam, no? Kaya minsan may naririnig akong kwento na na meron na isang mamang gusto na magpakamatay. Kaya lang, nagkataon nandun po yung massage therapist at kinonvince niya yung tao magpapakamatay. Sabi niya, sir, sandali po. Wag po muna kayo magpakamatay. Sabi, bakit? Anong gagawin mo? Kung papahay po kayo, bigyan ko po kayo ng 1 oras na massage. Ayan. Pagkatapos po noon, saka kayo magdesisyon na magpakamatay. Ito ngayon yung therapist, no? Nung pumayag yung suicidal na tao, minasahe niya ng masarap na masarap. At anong nangyari, no? Pagkatapos ng 1 oras na talagang dibdiban na pagmamasahe, nagbago yung isip ng mama. Sabi niya, oo nga, no? Tama ka, no? Sabi niya, masarap pala mabuhay. Yun po. Kasi yun po yung nagagawa po ng ating masahe. Okay? And helps decrease the feeling of anger. No? Yung galit, yung ganon, no?
na nababawasan, no, na iibsan, no? Kasi later on you will find out may mga chemical ano po 'yan, no, involvement po sa ating pong katawan na siya nagbibigay po ng ganong klaseng sarap ng pakiramdam. Kaya yung pag sinasabi natin masarap yung masahe, hindi lang po yan sa karanasan ng tao, sa totoo lang. Meron po siyang kaakibat na physical, no, na pangyayari sa katawan natin, lalo na sa bahagi po ng mga endocrine sa ating katawan, mga glands na yan nagdudulot ng mga chemicals na nagbibigay po ng kagaanan, no, ng pakiramdam. So ang sumunod naman ay pagkakaroon ng magandang self-esteem, no? Yung mga, I don't know kung narinig yung kamakailan, 'di ba, sa Amerika, si Trump, mayroong nag-attempt na pumatay sa kanya, at yung bumaril sa kanya ay isang 20-year-old na kabataan, no? Malamang sa malamang yung batang ito, Republican naman po siya, no? Siya po ay registered Republican, pero ba't niya inattempt patayin yung kandidato ng pagkapangulo ng Amerika, no, na si Trump? O malamang sa malamang kasi mababa yung kanyang self-esteem. At yan po ay napatunayan sapagkat ayon sa kanyang mga kaklase, yung bumaril niya si Matthew, yung kanyang first name, si Matthew ay napakababa ng kanyang self-esteem kasi siya ay madalas na binubuli, no? Siya yung madalas na tampulan po ng tukso, ng tawanan, yung ganon. Kaya yun, malamang sa malamang bumaba yung self-esteem niya, at para lang siguro ma-feel niya na importante na siya, sabi niya, I will do something different, no? At this time, yun nga, inattempt niyang patayin si dating Pangulong Trump. Ba't napunta tayo roon? Anyway, so yung self-esteem po napakahalaga, no? Kaya yung mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi maganda, ay ito yung normally mabababa po yung kanilang pagtingin sa kanila pong sarili, no? Yung kanilang self-esteem. And then yung pagkakaroon ng magandang komunikasyon, no, yung expression natural, di ba? Kung gumaganda yung pagtingin sa sarili mo, yung kakayahan mo makipag-communicate gumaganda na rin, no? Ano na rin po na sumasabay na rin po doon, no? Kasi yun nga paulit-ulit effect mo ng ating pagmamasahe. Ayan, napakaganda. And then akakibat na rin po noon, gumaganda na rin po yung ating lifestyle, no? Yung lifestyle habits ng ating client, kasi yun nga, maganda na kanyang pagtingin sa sarili niya, naisipan niya na mag-exercise, naisipan niya kumain ng tamang pagkain, mga ganun, matulog sa sapat na oras, lumayo sa mga bisyo na nakakapinsala sa katawan, things like those. Yan, kasama na rin po yung physical well-being kasi you feel good about yourself. Kaya natural lang po na parang sunod-sunod na po yun. Pakiramdam mo, kailangan ko na mag-exercise. Pakiramdam ko, kailangan ko nang gawin to para lalo ako mas magiging healthy. At ang sumunod naman, I think the others or some of us could relate to this. Sabi nga rito, reduces touch aversion and touch sensitivity. Ayan. Ano ibig sabihin po nun? May mga tao po na likas po silang aloof, no? Physically parang hindi sila yung sinasabi nga na touchy kind, no? Kasi iba sa atin, 'di ba? Talagang mahilig kumalabit, mahilig umakbay, yung mga ganon. But some people probably due to hindi po magandang childhood na karanasan ay nagkakaroon ng touch aversion, no? Mailap, no? Ayaw nila yung may nadadampian sila, ayaw nila na nahihipo sila, things like those. Pero pagka ang client natin ay na-engage sa isang masarap na pagmamasahe, na-enjoy ng ating client, na unti-unti nawawala po yung ganong klaseng kondisyon. Hindi na siya unti-unti yung minsan nga yung paging makilitiin, no? May mga taong ganun, kilitiin po sila, pero unti-unti po nababawasan po yun at unti-unti na-enjoy nila yung maximum benefit po ng pagmamasahe. Ayan po. Increases academic ability. So yung mental, yung acumen, yung kakayahan ng tao mentally ay lalong naging mas masigasig, at yun nga, no, yung kanyang pagiging alert, no, yung kakayahan niyang maging responsive sa lahat ng mga bagay sa paligid ay naging nai-enhance. At yun po, higit sa lahat, nasa-satisfy yung kanyang
emotional na pangangailangan. Ano po yung emotional na need na yan? No? Isa po dyan ay maituturing natin na yung need for touch. Love to discuss about this na kasi may mga ano po dyan, actually mo meron pong pagsusuring ginawa yung mga experts ng mga nakalipas na maraming taon na kung saan ay nagkaroon po ng experiment yung mga scientists, no? Chinek po nila ano ang effect ng tao na mayroon pong hipo ng tao, kapwa-tao at yung walang human touch, yung walang hipo ng kapwa-tao. So to make the long story short, lumalabas na ang tao ra po na madalas po na mayroon pong nurturing care. Katulad po ng isang ina, no, na nagbe-breastfeed ng kanyang anak, yung kinakalo niya yung kanyang anak madalas, yung inaarugan niya physically kumpara sa mga kabataan o sa mga baby o mga sanggol na walang human contact, no? Na walang human contact at it came about na yun, napatunayan na mas maaga at madaling namatay yung mga bata na mga nasa ganong sitwasyon na walang kalinga ng magulang. Kaya po, katulad din po sa pagmamasahe, kapag madalas po tayo na namamasahe, nami-meet po yung need na yun. No? Yung need natin for touch, yung need natin for love, yung need natin for attention, things like those, and so on and so forth. Okay? So, ayan po, ang susunod naman ay tapos na po tayo sa physiological effect. Tutungo naman tayo sa ating talakayan patungkol sa indications at contraindications for massage. Diba nasabi natin na hindi lahat ng tao ay pwedeng masahiin. May mga instances na hindi sila pwedeng masahiin at kung mamasahiin man sila, anong parte ng katawan yung pwede lamang po silang masahiin at ano po yung mga kondisyon na kinakailangan mayroon. So we have a question here. Sabi po, ang tanong po dito is, when is massage indicated and why? Anybody? Sige po. Kailan po indicated? Pag sinabi indicated, kung maalala po ninyo yung ating description, yung ating definition, ito po ay recommended, no? Tinuturing na mabuting paraan ng pagtugon ng bawat anumang kondisyon ng katawan, di ba? Yung pag naghihina. Ano sa tingin nyo? Sige, si Tess, si Ma'am Tess. Why, Tess? When is massage indicated? Yeah, tuloy. Sige, go ahead. Massage indicated in a various situation and for a variety of reason. Ayun, okay. Salamat, Tessa. So, ang sabi po rito, massage is indicated in various situations and for a variety of reasons. So, marami pong kung saan po ay nire-recommend yung masahe, no? Minumungkahi yung pagmamasahe. At ano po yung mga iba't ibang mga dahilan, no? Kaya later, makikita po natin. Why massage? Because it is bakit daw masahe? Kasi ito ay highly accessible and very affordable. Yan. Okay. Pag pinag-usapan po ang healthy lifestyle, ang masahe po ay isa sa mga pinaka-excellent na kaparaanan upang ang isang tao ay magkaroon po ng malusog na pamumuhay. Healthy lifestyle, ika nga, no? Why? Kasi number one, madali lang po natin ma-access, no? Hindi po tulad nung araw. I could still remember nung maliit-liit pa ako nung araw ay pag sinabi po natin na masahe, medyo minsan may stigma pong hindi maganda. Tama po ba? At saka yung pag pinag-usapan yung masahe ay nangyayari doon sa second floor nung ating barbershop. Alam niyo ba 'yon? Yun, nakikita ko po nung araw po noon, nung bata-bata pa ako noon. Ganun po yun. Kaya pagka nagpapamasahe, wala kang makitang bata o babae na umaakyat at nagpapamasahe. Karaniwan, mga kalalakihan. At yung lugar na yon, hindi ko naman nakikita, pero sabi lang sa akin at kwento sa akin, madilim po. Ayan, no? Kaya mayroong ganong stigma na pagkamasahe pong pinag-usapan nung araw, medyo negative. Sa ngayon, meron pa rin ganong stigma pero hindi kasing lala nung araw, no? I don't know if you agree with me. Totoo po yan. Oo, di ba, Jeanette? Yes po. So may mga ganong problema. In fact, ito dinadagdagan pa ng mainstream media, di ba? Kapag
i-rate sila na isang spa. Ang kanilang description agad, mga masahista. Ganun yung kanilang term, no? At yung term na masahista, negative na agad. Basta masahista, medyo masakit agad sa tenga pakinggan, ano? Kaya sabi ng DOH, no, 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 no. Stop using the word masahista. Dapat ang gamitin nyo na term ay massage therapist. Kapag may lisensya, ito ngayon, licensed massage therapist. Kaya ako, ini-encourage ko, pagka naging license po kayo, idudugtong nyo po sa inyong pangalan, Juan de la Cruz, LMT, Licensed Massage Therapist. So that's a declaration na kayo ay mayroon pong kakibat na lisensya na nagmumula sa kagawaran ng pangkalusugan, no? Hindi po kayo basta-basta lang na nagmamasahe at pakalat-kalat lang kayo dyan at kung ano-ano yung pinanggagawa. Tayo ay mga massage professionals at dahil po sa kapangyarihan na ibinibigay po ng kagawaran ng pangkalusugan, tayo po ay iba na po yung ating estado, no? Iba na po yung ating pong level. No? Hindi na po tayo yung karaniwan lang na nagmamasahe na kung saan-saan at kung ano-ano lang yung ating mga pinanggagawa. Yan, ito na po tayo ngayon, no? Indication for massage. Ito po ay matagpuan sa pahina 133 ng inyo pong manual. Ang sabi po rito, ang nagagawa po ng masahe ay nagkakaroon po nagagawa ng masahe. Ang masahe po ang masahe po ay indicated sa panahon na ang tao ay dumadaan sa anxiety or pagkakabahala. Another example naman po, another instance ay yung depression, no? Kapag ang tao po ay dumadaan sa matinding depression, pag sinabi mong depression, parang wala nang gana sa sarili, yung gano'n na gusto na lang magmukmuk siya sa silid, yung gano'n, no? Parang kasing wala na siyang pag-asa sa buhay. Ika nga, yun. Another instance is insomnia. Pagka ang tao ay po may problema sa pagtulog, at linawin po natin, pag pinag-usapan po insomnia, hindi po yung iniwanan ng jowa na hindi na makakain, hindi na makatulog, hindi po insomnia po yun. Okay? Kahit iniwanan siya ng jowa niya na isang linggo, hindi pa rin po insomnia yun. Kasi po ang clinical insomnia ay umaabot po ng mga buwan at maraming taon na hindi makakatulog na maayos. Makatulog man, pag nagising, hindi naman po makakatulog na maayos. Ayun. Ang sumunod ay lumbago. Lumbago. So, lumbago. Okay, whichever you pronounce it. Okay, pananakit sa ibabang bahagi ng likod, no? Sa may lumbar area, ika nga. And then myalgia, no? Pananakit ng kalamnan. Ayan. Ang myalgia po karaniwang naranasan po ng mga nasa nasa advanced age, no? Yung mga kababayan natin na senior citizen. Ang sumunod naman ay yung MPS or myfacial pain syndrome. Ito naman po ay sa lokal na pananakit ng kalamnan. Meron po tayong tinatawag na neuralgia, no? Tusok yung pakiramdam, may tusok-tusok sa ugat. Okay, paralysis, pagkalumpo, and sciatica. Pag sinabi natin sciatica, ito po ay inflammation of the sciatic nerve. Ito ay sa bandang likuran ng ating paa, ng hita, and then the pre and the post-stress syndrome. Ito po ay mga maituturing natin na indication for massage. Now, let's proceed doon po sa discussion natin about the contraindication. Ano po ang ibig sabihin po ng contraindication? Anyone? Ano po sa tingin nyo? Contraindication. Hindi po pwedeng i-massage. Hindi pwede, no? Kung titingnan po natin yung ating pong description, ang ating pong definition po ng contraindication is indication, no? Isang root word at yung prefix na sinasabi at ang indication meaning recommended. Pag nilagay na nakapasok po yung contra meaning not recommended. Not hindi po hindi po nire-recommenda. Okay, tama po ba 'yon?
So, contraindication. Ayan. Kaya ito lang sinasabi natin, hindi po lahat ng pagkakataon pwede po tayong magbasahiin lahat ng tao. No? May mga instances po na hindi po pwede. At personally po, meron po ako experience ng ganon na kung saan ay ito ay nangyari po sa Quezon City nung yung ating office po sa AUSA noon ay nasa bandang Quezon Avenue. There was one time na may kumakatok sa pintuan, no? Kumakatok. At nung yung binuksan ko po yung pintuan, ito nagrereklamo yung mama, no? Nagrereklamo yung mama about doon sa kamag-anak po niya at akala po niya doon sa ating clinic po, doon sa school po natin nangyari po yung masahe kasi yung kanyang kaanak po raw ay minasahe at namatay. Kaya lang po nilinaw ko po hindi po sa amin po yan, ma'am. Hindi po yan sa amin po. Sir, yung ano na yan, yan po. And then later, upon investigation, it turned out na yung client pala ay mataas yung kanyang blood pressure at binasahin ng therapist, hinagod daw sa leeg hanggang sa namatay. No? So, yun yung mga instances na nasabi natin na hindi po makakatulong ang masahe, particularly, ulitin ko, kapag ang client ay hypertensive. Ibig sabihin ng hypertensive, yung kanyang blood pressure ay talang shoot up ng hanggang sa umaabot ng 200. Kung ang normal na BP ay 120, ngayon, at that instance ay nag-shoot up yung kanyang blood pressure, tumaas at minasahe ni Mr. Therapist, ayun, pwedeng mamatay yung ating client. No? Kaya po, ingat-ingat po tayo. Now, let's take a look at that. No, sandali po, tingnan po natin po yung ating slide for a while. Yes. So, locally contraindicated, like what I said kanina, dalawa pong uri ng contraindication. Pag sinabi nating systematically contraindicated, that means hindi po pwede kahit anong parte ng katawan masahiin. Pagka sinabi naman po na pinag-usapan naman po ang locally contraindicated, ibig sabihin po nun, pwedeng magmasahe, pwedeng bigyan ng masahe yung client provided na hindi po gagalawin yung affected area. Bahagi ng katawan na hindi po affected. Nakuha niyo po yon? So yun po yung dapat nating tandaan. Systematically, that means buong sistema, buong katawan, huwag mong galawin. Locally, pwede mo siyang masahiin provided huwag mong gagalawin yung affected area. Ngayon, yung pagdating naman sa affected area, dalawa naman pong uri po yun. No? Later on, you will find out, meron pong tayong tinatawag na acute condition at meron pong tinatawag na chronic condition. Pag acute condition, ito yung instance na talagang nandoon yung at the outset ng attack, no? Nung outset nung physical condition na masakit, na meron din yung pag sinabi nating chronic ay lumipas na po ang ilang araw at ito po ay medyo nagkakaroon ng ayun po ang about the locally contraindicated. Now, let's take a look at the examples. Sa amin pala to. Akala ko sa inyo may nagmamartilyo eh. Number 1 is abdominal diastasis. Ano po yung abdominal diastasis, or in other words, sometimes called as diastasis recti? Okay. An abnormally large separation between associated bones, between the ribs, at ito po ay nangyayari normally kapag ang client ay condition po ay parang kapanganakan, no? Tama po ba 'yon? Yung abdominal diastasis na 'yan, katulad nung nakikita po natin dito sa tiyan na to, sa image na 'yan, no? Hindi normal po yung yung paglaki po ng tiyan. Okay? So, there's something wrong within the stomach area. Kaya po, ang sabi po rito, ito po ay locally contraindicated. Why? Because you don't have to touch the affected area. Ang iyo lang gagalawin ay yung kamay, yung paa, no, yung ulo perhaps, pero wag mong gagalawin yung abdomen area. Sumunod ay abnormal lumps, no? Yung mga bukol na yan, no? Hindi pangkaraniwang bukol sa katawan. So, ano yung gagawin po natin, no? Sabi po ng DOH, huwag yung galawin kapag may mga abnormal na mga bukol. So if you notice that, iwasan po natin. Ang sumunod naman ay acne vulgaris. Ito yung taghiyawat. Mali yung spelling. Ang taghiyawat ay taghiyawat. Characterized by pimples on the face, the chest, and the back. No? So, ibig sabihin po nun, ito po ay taghiyawat. Yun,
iwasan lang po natin, no? Huwag nating galawin po kasi posible po na magkaroon po ng ano po yan, na infection at kakalat po yung infection na yan. Okay, the next one is athlete's foot, no? Po nga, ito yung common fungus infection na nangyayari sa pagitan ng ng mga daliri sa paa. Yun na kung saan ay naging ano po siya, naging itchy, no? Naging makati po yan. At alam naman po natin na pag pinag-usapan po yung mga fungal infection na yan, pag the more na kinakamot, the more siyang dumadami. No? Yan po, later mapag-usapan natin yan sa topic natin on microbiology and pathology. So the next one is paltos, no? A local swelling of the skin that contains watery fluid, no? So meron po siyang watery fluid sa loob ng balat, no? Ito po ay nangyari kapag minsan pagka ako yung mahilig po ako mag carpentry work, no? Pagka nagmamartilyo matagal, ayun, nagkakaroon ng swelling, no? Nagkakaroon ng blister. Ayun, iwasan po natin po 'yon, no? Iwasan po natin yung affected na area. Ang sumunod naman ay bruise. Okay? Ang bruise ay yung pasa. Ito naman ang minsan na ano po 'yan? Yun, if parang pareho na rin po sa paltos, ano? Yung pagkakaroon po ng pamamasa na 'yan ay dahilan po sa trauma sa katawan ng tao at nagkakaroon po ng blood clotting, no? Kaya yun po nagkakaroon po ng pasa katulad ng makikita po natin sa ating pong larawan. Burns, yan. So alam naman po natin, meron po tayong tatlong uri ng burns, no? Ng sunog. First degree burn, second degree burn, and third degree. Let me check kung meron ako mga illustrations dito. Wala pala ako illustration anyway. Sige po. So injury to cause or caused by contact with heat, flame, chemicals, electricity, or even radiation. So, yan. Kung mayroong sunog yung isang parte ng katawan, that doesn't mean hindi siya pwedeng masahin. Pwede pong masahin yung client provided iwasan po natin yung parte na mayroon pong sunog, no? Mayroon pong burn. Okay. Ang sumunod naman ay bed sore. Yan, no? Kung may mga kamag-anak po tayo na na-hospital at ilang linggo na nasa bedridden, no? Or even months, nagkakaroon po ng bed sores, no? Nagkakaroon po ng sugat sa balat. Ang tawag po diyan ay decubitus ulcers. Okay? It's a damage to an area of the skin caused by constant pressure on the area for a long time. Yan. Iwasan lang po uli yung affected na area. Another term here, folliculitis or pigsa. It's a common skin condition that happens when hair follicles became inflamed. No, kasi ito na po uri ng pigsa na dahilan po sa inflammation ng hair follicle. Pag sinabi nating hair follicle, yung buhok na yan at yung paligid po ng kung saan po ay nandun po yung buhok ng tao, no? So, ayun po, pamamaga ng mga follicles. Ang sumunod naman ay fracture. Kapag may bali, no? May bali sa katawan. Marami po. Later we'll find out na mayroon pong mga iba-ibang uri po ng mga bali, no? May mga break sa katawan sa buto ng tao na na mapag-aralan natin later on. But here, suffice to say, kapag mayroong bali, indicated o contraindicated yung masahe. Of course, locally contraindicated. Indicated siya, pero paano ba yon? Locally contraindicated meaning hindi po pwedeng galawin kung saan po mayroon pong bali yung ating client, no, sa kanyang buto. Ayan, isang uri naman po ng pigsa, the furuncle or the carbuncle. Okay. Tongue twister po yan. Skin abscesses caused by staphylococcal infection. Pag sinabing staphylococcal, ito po ay uri ng bacteria which involves the hair follicles. Again, nandiyan po yung hair follicles and the surrounding tissue. Ano pa po? Herpes simplex. Ano po yung herpes simplex? In other words, herpes. Ito po ay contagious na viral disease. At yung herpes simplex na yan ay maaring nasa bibig. O yun po, nagkakaroon po ng ganong infection. Huwag nating galawin po yung affected area kasi po nakakahawa.
Next, local inflammation. Anong uri ng pamamaga na lokal? Yon, iwasan po natin. At normally po ito ay dahilan po sa infection or minsan naman po dahil po sa trauma, no? Mayroon pong injury at yan po. It is often characterized ng pain, ng heat or even swelling. Ayan. Open wounds, mga bukas na sugat. Ayan, no? So as we can see here, no, any area o any part ng katawan na mayroon pong sugat, iwasan po natin. That is locally contraindicated. Pamamaga ng ugat, no? Phlebitis, no? This is the inflammation of the vein. It often occurs in the leg and it can affect the veins in other parts of the body. Ibig sabihin po noon, iwasan po natin pagka may napansin po tayong abnormal po na ulbo ng ugat, no? Hindi lang po 'yun sa legs, but in some other parts of the body na hindi po normal yung kanyang pag-ulbo. Ito ay shingles. Okay, kulebra, no? Ang Tagalog po niya ay kulebra. So this is a viral infection which causes painful burning skin rash, no? And the rash can appear red, dark pink, dark brown depending on the skin tone. So yung shingles na yan, yung kulebra na yan, hindi po pwede, no? Iwasan po natin, and that falls under the locally contraindicated. Okay, varicose veins, ayan, no? Nabanggit natin kanina about the veins, ito din po. Enlarged twisted veins, no? Sobrang laki na po yan, medyo maliit pa nga po yan, no? May mas malaki pa po dyan. And they can happen in any part of the body, but they are more common in the legs. Pagka may ganun po, at talagang kapansin-pansin po yung kanyang pagbukol, iwasan po natin. Huwag nating masahiin. Another instance na hindi po natin pwedeng gawa ng masahe and it falls under the locally contraindicated ay yung pulugo, no? Pulugo or wart is caused by what? It's a viral infection caused by human papillomavirus or HPV. Ayan, nagkabulunan na. Here we are. Pag-usapan naman po natin, we still have time. Pag-usapan po natin yung absolutely contraindicated. Okay. Pag sinabi natin kanina, locally contraindicated, pwede po for as long as we avoid the affected area. Kung saan may trauma, kung saan may inflammation, huwag nating galawin. But here we are, dito tayo ngayon sa about ano naman po ang absolutely contraindicated. Ano naman po yung mga sitwasyon na kung saan ay ganap na hindi po ipinapayo ng DOH na magkaroon po ng masahe. Let's take a look. Number 1 in the list is cardiac arrest or sometimes called as the myocardial infarction, the MI. Okay, ano po yung nangyayari? Pagka ang tao po ay ang kanyang puso ay biglaan pong tumigil sa pag-pump, no? Biglaan pong tumigil sa pagbomba. Okay? So the lack of blood flow to the brain and other organs can cause a person to lose consciousness, become disabled or die if not treated immediately, no? Kaya ang patient, pagka alam mo, nabalitaan mo na siya po ay inatake sa puso, pwede ba siyang masahiin? No way. No way. Sabi po ng DOH, it is absolutely contraindicated. You never touch your client that way. Kung hanggat maaari po, pwede nyo pong gawan po ng CPR. Kung kayo po ay trained to do that, gawan nyo po. Pero wag nyo siyang padapain at sabihin, sir, dumapa po kayo, alisin nyo po yung damit nyo at gagawan po kayo ng napakasarap na effleurage at sasabayan ko po rin po ng Petrisage. Ayan, no? So, wag nyo pong gagawin po yan at pag ginawa po nyo, wag nyo pong banggitin yung pangalan ni Sir Benji Eugenio na nagturo sa inyo ng ganyan, ha? Hindi po tayo nagtuturo ng ganyan. Okay, cardiac arrest. Next in the list is chickenpox. Ano po yung chickenpox? Bulutong tubig. This is a highly infectious disease caused by varicella zoster virus or the VZV. Ayan. Hindi pwede, no? Talagang once you detect your client has this,
lalo na yung mga kabataan na natin, wag po nating masahiin sapagkat dito po ay nakakahawa at hindi po pwede, no? Hindi po pwede. The next one is contact dermatitis. Ito ay uri ng pantal, no? Mapulang pantal at panunuyo ng balat, no? This is a type of eczema triggered by contact with a particular substance originating outside of the body. So ang kanyang source of yung trigger po niya ay mula sa labas ng katawan, no? So yan, malalaman po natin yan pag napansin po natin mapula yung pantal at medyo matuyo-tuyo yung balat na yon. So sabi po ng DOH, wag niyong masahiin yung client na may ganyang condition. Ayan. Ito po, isa pong napakaselan po na issue. Marami po nakipagdebate po niyan. Kasi po sabi po ng iba, I don't know if some of you believes that yung daw po, yung masahe ay nakakatulong po para mabawasan yung lagnat. Naniniwala ba kayo ron? Sir, ako hindi po. Sino po nagsabi? Hindi po, Si Barbie, no? Sabi niya, Yes hindi po, sir. Kasi Oo. spread mo po yung lalo pag minasahe. Oo. Kasi pag nirarab po yung skin to skin, nagpo-produce po ng heat. So, Okay. i-worsen po niya ang Ayan. pag magkaroon ng lagnat. May violent reaction agad si Traditionally, Barbie. traditionally po, sir, pwede. Pero hindi talaga pwede. Ayan. Pag traditional medicine, pag traditional na po, pwede. Oo. Ayan. Si Andy, natin yan di ba? Andy, at saka si Ray yata, yung ating mga therapeutic na mga healers, no? Pero tulad po sinabi po ni Andy kanina, actually nung araw, yun po yun Yun yung sabi ko nga debate. Kasi nung naalala ko po nung unang panahon, unang panahon talaga, nung nagkakaroon po tayo uma-attend tayo ng seminar workshops ng DOH at ng TESDA on the PITAC regarding dun sa hilot, no? Yan po yung issue nung araw Sabi po ng ibang manghihilot, hindi pwede po yan. Pag nilalagnat, pwede po yan. O, kaming bahala po yan. Kaso lang po, mga kapatid, may kasama pong bulong. No? So, hindi natin alam kung but that is what they believe in. But DOH would always say, hindi pwede yung lagnat. Hindi pwede po yung lagnat masahiin. Bakit? Kasi po, lalo na kung ang kanyang cause ay viral. No? Viral po yung cause po niyan, kaya ingat po tayo. Kasi po, tulad ng sinabi ni Barbie kanina, pwedeng kumalat po yung microorganism na yan, no? At hindi po gagaling yung client kasi po, yun nga, kinakailangan niya po yung taong mayroong lagnat, kailangan po ng pahinga. Ayun po, no? Kailangan niya po ng masustansyang pagkain. Kailangan niya po ng fresh air. Kailangan niya po kung pinapayo ng doktor, kailangan niya po ng gamot, no? Kung yan naman po ay viral infection, kailangan niya po ng gamot para masawata o kung bacteria man ang cause niyan. Okay? So in other words, DOH is not suggesting that we massage anyone has fever, no? Ayan, pagka mataas yung kanyang body temperature, lumalagpas ng 37.5 degrees Celsius. Ayan po, so mataas na po yan, kaya wag nating galawin. Wag nating galawin po kasi yun nga, tulad sinabi po natin, ayon po sa DOH, hindi po natin gagalawin ang sinuman na mayroong mataas yung lagnat. The next one is German measles. In other words, ito yung commonly known as tigdas hangin. Yung tigdas hangin is a highly contagious viral disease caused by rubella virus that spreads through discharges from the nose and throat of the infected person. So yung tigdas hangin na yan ay kumakalat sa pamamagitan po ng discharges, yung mga tulo na yan mula sa ilong or mula sa lalamunan ng isang taong infected. Kaya sabi ng DOH, huwag niyong masahiin anyone na mayroon pong ganyang condition. Yan. Ang sumunod naman, gout. Gout is a form of acute arthritis that causes severe pain and swelling on the joints. Ayan, ano po yung dahilan po ng gout? Marami pong dahilan, no? At isa po dyan, yung mga pagkain po ng mga laman loob. Ayan, minsan mahilig po ako niyan. Ayan, kaya minsan nakakaramdam na rin ako na kung ano-ano sa aking mga joints. So yun po, ingatan po natin. Pero po, sabi po ng DOH, kapag ganun ang kondisyon ng client, huwag mong masahiin.
Okay? Some foods to avoid ay yung mga pagkain na mataas yung kanyang fructose syrup and beer and alcohol. Ano ba yung beer? Beer. Naging beer. Sorry po, nagkamaling computer. Hindi po yan beer. Beer and alcohol, yung inumin. And then red meats, no, yung mga mapulang mga karne, and some seafoods. Iwasan po natin po yan. Okay, sumunod po yung hepatitis, sakit sa atay. Hepatitis means inflammation of the liver. The liver processes the nutrients, filters the blood, and fights infections. Kapag ang client natin ay meron pong hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, anumang uri hepatitis, huwag natin pong masahiin. Hypertension. Ayun, nabanggit natin kanina, di ba yung myocardial infarction, yung MI, atake sa puso, may kinalaman dito sa hypertension. Na pagka mataas ang BP, ang blood pressure ng ating client, huwag silang masahiin. So, how do we know? Number one, dapat alam natin kung ano yung normal BP ng client. Kasi wala kang benchmark kung hindi mo alam yung normal. Halimbawa, kung ang normal ng tao is 120, at the time na chinek mo yung kanyang blood pressure, umabot ng 200, ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po nun, hypertensive yung client. High blood na po siya. High blood na po yun. So, lalo na kung may manifestation po ng pain sa kanyang batok dito, no? Sa batok. Hindi po pwede pong masahin yung client na mayroon pong ganong klaseng condition. Hindi po cute yung ganong klaseng karamdaman. Kaya pagka ganon po ang result na pag-check ng BP, kung mayroon man siyang mga ganong symptoms na pananakit ng batok niya, no, lalo sa batok, at kung minsan dito pa nila gusto mong pahagod ng ganon, kapatid, wag mong gagawin. Kasi po hypertensive yung client, at tulad sinabi ko kanina, pwedeng ikamatay ng ating client po pagka minasahe po ng maigi. Okay, the next one is the infectious Sir, diseases. excuse me po. Yes. Paano kung yung patient or yung imamasahe mo is high blood siya, and then naggagamot po, and then nakaramdam ulit siya ng stiffness? Magandang tanong yan, Barbie. Qualify natin, pagka ang condition niya ay medical. Yan, this is considered to be medical condition, no? Pagka ganun po, ang pinaka-safe na gagawin natin, ako personally, ang pinaka-safe is once na nag-declare siya na hypertensive siya at na-validate ng iyong pagkuha ng vital signs ng kanyang BP, ibig sabihin po nun, huwag mo siyang mamasahiin. Or kung mag-insist yung client, kasi minsan may mga client na makulit. Tama po ba? Yes No? po. Yes po. Kabayaran ko naman eh. Wala, akong bahala niyan. Sagot kita. Ano man mangyari. Alam ko na yan. Naranasan ko na yan dati. Okay naman. Wala naman nangyaring masama. Kapag ganun po, there are two things na pwede mong gawin. Number one, pwede mo siyang hinga ng, tulad ng sinabi natin kanina, dalawa yung posible natin gawin kapag yung client natin ay hypertensive at nag-i-insist na masahiin. Ano po yun? Una, pwede mong hingan siya ng clearance from the medical doctor. Kung sino man yung doktor niya, dapat merong clearance. Meron siyang endorsement, meron siyang recommendation. Pwedeng masahiin, meron mga ganon, no? That means safe mo siyang masahiin. Pero kung wala namang ganon at mag-i-insist, no? At worst, baka mananakot na, no? Baka hindi mo ako minasahe, lagot ka, ganon. Didemanda kita. Ano po? Meron naman siyang sir, kasi yung anak niya, doktor naman. Opo. So, sinabi niyang okay lang na i-massage ko. Okay. Yeah. Pero yeah. yung isang anak po niya, nurse. Okay. Sabi naman po niya, hindi daw siya i-massage. Mag-take lang muna siya ng gamot, pain reliever. Yun. Alam ko sino susundin ko po doon sa dalawa. Alam mo, sundin na lang natin dito DOH. Opo. Kasi po pag may license ka po at may nangyaring masama, lagot yung lisensya mo. Ground for modification of license. Kasi malpractice yan eh. No? Kasi yun nga, tinuturo nga sa atin, kapag ganong condition, iwasan po natin. Huwag natin gawan po ng masahe. At yun nga, tulad na banggit ko po na kanina, yung pangalong option is kapag mag-i-insist, papipirmahin mo ng waiver.
Opo. Dapat yung spa, meron tayong waiver na doon na pagka ganun, papirmahin sa kanya na kung ano man ang mangyari, hindi sagutin po ng spa. Hindi po Opo. sagutin ng massage therapist, no? Kasi nangungulit nga yung client na masahihin. So safe po tayo doon pagka ganun po, ha. Yun po yun. Pero po, at the end of the day, importante po is makausap na maayos. No, wag natin yung iba kasi parang pasinghal, Ay, sinasabi ko naman yun. Pinaka-safest na lang, sir, i-refuse na lang yung client. Oo. Or pwede nyo naman masahin pero light massage na lang. Pero wag nyo gagalawin yung kanyang batok. Para No? ang ginawa ko po dun, sir, kasi home service kasi yun, andun si doktora na sinasabi niyang pwedeng i-massage yung mother. Oo. So, pinaka-safe na lang na ginawa ko. Hindi ko siya pinahiga. Paupo na lang na massage. Yes. Yeah. Hindi brilliant. ko ginalaw yung neck kasi sabi niyang may stiff neck siya. Doon na lang ako nag-focus po sa back. Yes, that's a good thing you did, no? So, doon ka lang sa mga area, light massage na lang. Tsaka kung medyo may edad naman po, hindi naman pwede i-hard mo yan, di po ba? Kaya light lang massage lang. Ang lang naman minsan ng mga taong ito is yung may soothing touch ka lang na magagawa, no? Ano na yun solve na sa kanila yun Yes po. Yun din po ang sa experience ko po, sir. Once na ni-refuse mo kasi ang client, parang mas sasama yung loob nila, mas may stress po sila. Opo. So gagawan mo na lang po ng pinaka-safest na way para at least matis po yung pain na nararamdaman nila. Yes. Yes. Pero tulad sinabi ko kanina, double protection, dapat may bit-bit ka lagi ng waiver. Kasi pag ganong kondisyon, papirmahan mo siya kasi yun nga, tulad sinasabi natin, anything could happen. No, anything could happen. Kahit na doktor yung anak niya, malay mo baka gusto lang na may mangyari kasi nag-antay ng mana, yung gano'n, no? Pwede rin po. You never know. Yes po, diba? sir. Possible po yun. Sige na, masayin mo na yan. Akong bala, sagot kita. Doktor ako, tinan mo yung plaki ko. Andyan, ang laki. Hindi mo alam kung anong motive. Nasa ating masus pa rin ng decision, sir. Oo. Yeah. At the end of the day, nasa atin tayo. Ika nga sa English ng judgment call natin po yun. Okay? So, tayo po. Ayan. Medyo bilis-bilisan natin konti. Lagpas na tayo sa oras. Ano po? So, ang sumunod naman po ay influenza, trangkaso. Hindi pwede. Yan. Pag may kuto yung client, hindi pwede. Ayun. No, totoo po yan, ha? Kaya lang ang problema natin, hindi natin makikita agad yan kasi ang massage room natin may kadiliman, di po ba? Alangan naman habang nasa reception pa lang, ma'am, patingin po ng buhok niyo, ma'am. Tingnan ko lang kung may kuto po kayo. Parang weird naman, So, ayan. Pero technically, hindi pwede po pagka may kuto. The next one is, kunti na lang po to, liver cirrhosis, no? Sakit sa atay, whatever there is, kapag hindi po healthy yung client natin, lalo sa kanyang liver, sa kanyang atay, wag nating pong bigyan po ng masahe. Migraine, ayan, headache. Pagka light headache lang po, sorry for the spelling, pagka may ganong pain lang sa ulo na hindi naman talaga recurring, no? Pwede po light massage. Pero kung migraine, sabi po ng DOH, lalo pag may throbbing, pag sinabing throbbing sensation, yung pakiramdam mo, yung may mga tumatambol, May pumipintig dito, sir. May pumipintig sa ulo niya sa sentido, iwasan po natin. Hindi po pwede po. Okay, multiple sclerosis, hindi po pwede. Yung MS, hindi po pwede po yan. Iwasan po natin yung client na may ganung conditions. Beke, mumps, hindi po pwede. Ano po yan? Kasi ang Becky po is a viral disease. Ito po isang hinang paramyxovirus. Yan. So mayroon po isang swelling, no, yung glands, no, sa saliva po niyan. Nagkakaroon po ng bukol. Huwag po nating galawin yung client. Pneumonia. Yan. Pulmonya, hindi pwede din po. Ayan. I think there you are. Yun po yung mga bagay na dapat nating iwasan. By tomorrow, pag-usapan naman po natin about ito na po yung medyo masailan ng konti, pero konti lang naman po, about the wellness versus the therapeutic massage. We don't have much time, but I can still entertain kung mayroon pong one last question before we go. Sir, I have question. Yes, Jeanette. Go ahead. Okay. Sir, regarding dun sa fever,
Pagka po pero pag after niya pong gumaling, for example, like 3 days, okay na po yung pakiramdam niya, pinawisan na siya. Pwede na po bang masahihin yun? Sure. Pwede na po tayong kumita po. Pwede na po kasi magaling na po siya. Yun lang po ang ano natin. Basta nag-subside na po, that means yung kanyang Nag-subside na po yung kanyang inflammation ay naibsa. So pwede na po, ma'am. Ma'am Okay, Janet, thank you so pwede na much. po yun. Okay. Salamat. Eric, you're raising your hand. Ano yung tanong mo, Eric? Yes, Yes, sir. Sir, may Opo. ano po ako, sir, may kliyente akong may ano ba yun? Cold urticaria. Opo. Pag na ano siya sa malamig, nag-ano yung balat niya, nagmumula. Hindi ko naman siya minasage, sir, pero pwede po ba siyang i-massage? Pero as long as wala na po yung yung ano ba yun? Yung ano niya, allergy. Opo. Pwede naman siya, pwede na. Pwede naman sa locally contraindicated. Ibig sabihin ng Opo. affected area, huwag mo na siyang masahin doon para safe tayo. Oo. Pero can be ano po ba siya pag ano ba yun? I-reflex? Pwede Huwag naman mong galawin. Huwag mong galawin. Kung reflex po Pero at that pag time, pag wala na, halimbawa pag wala na po, pwede na po yan. pwede. Oo. Pagka Pag wala wala pong manifestation ng kanyang condition na yon, pwede. Malinaw po yon. Kasi ito gusto ko lang linawin sa lahat, no. Ang ating masahe is never curative except lang for those among us na therapeutic yung kanyang linya, no. Pero normally, generally, hindi po natin kasi tayo po ay nasa preventive side ng medicine o ng healthcare. Nakuha niyo po 'yon? Yung masahe po natin, generally speaking, preventive, no? Prevention. Wala po tayo masyado sa curative except for a few of us na yun yung kanila pong forte. Sige po, nauna po si Eric. Eric Yes, po. sir. Karen. Go ahead. Can you hear me na, sir? Yes, sir. Go ahead. Okay. Sir, ask ko lang po, we discussed about the hypertensive and high fever. How about if our client is hypotensive naman or mababa yung presyon niya? Ganun din po. Pag hypotensive, either way po yan kasi that's a medical condition. Kaya, oo, para safe po tayo, wag na lang nating galawin. Unless kung mayroon kang hawak-hawak o may yung client may hawak-hawak na clearance. Okay. Pero you can do it. Yung nga tulad sabi ko, strategy na lang po yan kasi sahin naman yung client. Ipauwiin mo yung client, di ba? Okay. Ang luhaan. Gawin mo na lang is bigyan mo lang siya ng light massage. Pero wag mo nang gagalawin yung mga maselang part ng katawan niya. Yun Okay. po ang tingin ko. Pero yun nga, pagka nag-ask siya, halimbawa, gusto niya yung Swedish massage, hard pa yung type niya. Ay wag mong gagawin po yun, kapatid. Delikado ka doon kapag may nangyari sa kanya. Yun ang pinaka-safe. Pero yun nga, tulad na binabanggit natin, dapat may tangan-tangan kayo na waiver. Laging ganon yun. Yun yung pinaka-protection nyo. Pag kayo ay licensed na yun, delikado nga yung license nyo. Pagka anything that could happen, pwede kayo mawala ng lisensya. Ba talagang... Karen, go ahead. Sir. Yes, go Yung ahead. tanong ko, sir, is not regarding naman sa topic. Magtanong ako kung may access ba tayo ng parang module ng massage online. So, No? may pwede bang ma-access yung topics sa online like book or modules ng massage po, sir? Actually nasa website po natin for yesterday medyo may problema yung website. Now sa website Sinay ko kasi yung website parang po siya, may problema po. So, pero nasa website po, sir. Hindi po siya na no. Sige lang, nagka-problema po. Pero nasa website po yung data na yon. Let me check kung naka-up Okay na po, siya sir. kasi may problema nga. Pero nasa website po, Okay. Karen. Nandun po yan. Makikita mo po yun. Actually, yun yung training syllabus natin na masusundan niyo po yung discussion natin po roon. Sige po. Thank you po, Okay, sir. thank you so much. Arigato. Sir, question po. Sige, last question. Barbie. Okay. Sir, yung po bang Kasi- manual dun po sa website or isi-send niyo po or ano po siya? Yung... Barbie, isi-send ko po. Once mayroon na tayong proof of payment, yung 1.6 natin kasama na po doon. Kaya lang po, bear with me kasi po paubos na yung ating natitirang manual. I'm still have yet to order from UP kasi sa UP tayo nagpapagawa ng ating manual. Okay. Pero
Kung okay lang sa iyo, yung ring bound copy lang muna ipapadala ko sa iyo. Pwede kasi hardbound Okay po. normal. Oo. Opo. Sir, Okay. bali na-send ko na po yung payment kanina ng 1.6. So, isi-send ko po sa inyo yung address ko, yung full address. Yes, and the contact Okay. number na kung saan ay pwede kayong kontakin Okay. ng LTC. Sige Okay. po, sir. Thank you, sir. Okay, salamat. Okay, last na lang talaga, Barbie. Last na lang talaga. Okay, go ahead, Barbie. Sir, tanong ko lang yung about po dun sa waiver. Kasi never pa akong nakakita. So, i-provide nyo ho ba yung format ng waiver? Mga spa, meron silang ganun. Baka meron tayong mga kasamaan dito na may mga yung mga spa owners na may kopya po. Pakishare naman po dito. Okay po, sir. Kasi Curious lang kaya po si po ako Barbie kung ano po ang nilalaman. nag-join ng training is baka just in case in the future po magkaroon ng sariling spa. Oo. Sige. Okay, sige po. Yan, paki-PM na lang po yung mga ibang kaklase natin. Pag meron po siya, paki-share na lang po yung inyo pong information kung meron mong kayong copy ng inyong waiver. Kailangan po ni Barbie. Nananawagan po si Barbie. Okay, mga classmates, pengi din akong kopya. Thank you. Okay. Sir, excuse me po. Follow-up na po, sir. Ano po? Follow-up question po sa question po kanina. Pahabol na lang. Sige, before we go kasi overtime na po tayo. Sige po. Ayaw nang pakawalan si sir. Alvin, go ahead, Alvin. Sige, sir. Wako, sir? Yes. Naririnig ka namin. Loud and clear. Follow-up lang po sa yung regarding sa waiver po, sir. Kasi nga ako, nagtitrain ako ng ibang branch namin, sir, sa buong Pilipinas po. Opo. Based po sa waiver, discretion kasi yun ng may-ari ng spa, sir. Yung iba, nagpo-consult sila sa lawyer para magkaroon sila ng sarili nilang waiver. Okay. Oo. Actually, later on, meron po tayong sa inyong all practical, meron po tayong form from DOH. Yung all practical natin, meron tayong client intake form. Yung client intake form, meron siyang waiver doon sa ilalim. Pero hindi po yun yung generic lang yung waiver na yon. Para naka-indicate lang doon technically na walang sagutin yung spa o yung therapist kung in case lang merong mga ang tawag yun, may mga medical conditions na mangyayari. Parang mga undeclared medical conditions ng client. Yeah, that's the term. Undeclared conditions. Undeclared. That's po, sir. Meron pong ibang spa, sir, na meron silang form na binibigay sa client, sir, na kailangan niyang i-fill up kung ano yung mga medical conditions nila. Could it also be served as a waiver po? Pwede din po ma-consider na waiver. Basta technically, pag sinabi, andito ba si attorney Santos, nandito po ba kayo? Naka-out na yata. Meron tayong Attorney Santos, are you still around? Naka-out na yata siya. Basta yun lang po. Ang pang-waiver naman, basta naka-indicate lang na kung in case lang may mga undeclared conditions at merong surface na kung ano-ano dyan, hindi po sagutin ng spa. Parang ganun naman po yung content nun. So, wala naman pong hard and fast rule when it comes to the waiver. Okay po, sir. Thank you po sa paliwanag. Okay, sige po. Pero share ko rin po sa inyo later, pag dumating na po tayo doon sa topic po natin nung sa practice of massage, mayroon pong form po kasi nandun po yung sa ilalim na nakalagay po yung waiver na papipirman sa client. Okay, Barbie, meron ka pa pahabol? Sir, pwede ho bang magpagawa sa attorney ng gano'n? Of course, opo. Sige po. Okay, sir. Okay, sige po. So, maraming salamat. That ends may humabot pa na tawag. Our session for today. Tomorrow, we'll talk about the comparison ng ating pong wellness tsaka therapeutic massage. And then, kung maaga-aga po tayo, then we can start talking about the massage provisions on laws pertaining to massage, massage practice, para matingnan na po natin po yan. So maraming salamat. See you later. See you tomorrow. God bless. Arigato. Sir, thank you so much. Thank you, sir. Bye-bye po. Salamat. See you. Bye, sir. Thank you. God bless everyone. God bless everyone.